bahay, sakto wala pa si ate dun. Oo naman kasi. Oh, Bes! O, punta ka mamaya, ha? Oo naman, basta kasama si nanay, Tay! Grace? Grace! Grace? 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 Tay! Grace? Si Tatay! Naubusan po ng marami pong dugo si Tito Harold. Tapos tumigil din po yung tibok po ng puso niya. Tinry po namin siya i-revive. Kaso po, nakomatos po siya. Kulit-kulit mo kasi. Bakit kasi pinilit-pilit mo pa si tatay na maghanda para sa birthday ko? Imbis na handa sa katutak na gastos ang niregalo mo sa akin para sa birthday ko. Dahil ako naman gagastos dito, di ba? Ano ba yung nangyari doon sa tatay ng beshi ni Dr. Santos? Oo nga eh. Di ba kasama pa natin yun ng pageant? Kawawa naman. Ay, naku, sinabi mo pa. Kasama pa ba din natin siya na pag-cheer para kay doktora? Kaya nga eh. Ay, naku, kawawa naman yung tatay niya. Sinabi mo pa, kawawa. Kawawa yung tatay niya? Alam niyo kung sino yung kawawa? Yung nabangga nila. Bulag na siya. Huh? Quality control pa man din yun sa isang factory. Paano siya makakapagtrabaho ngayon? Ang dami pa niyang pinag-aaral na anak. O ano sila ngayon? Wala na silang kinabukasan dahil dyan sa tatay ng friend ni Annalyn. So Dok, galit na rin po kayo dun sa kaibigan ni Dr. Santos? Hoy, Zoe! Ikaw yung gumawa nito, no? Hoy, Grace! Ikaw yung sumira ng damit ni Annalyn. Wala tayong proof, Umamin Grace! ka na. Ano pinagsasabi mo? Totoo Bakit ka naman naman eh. sisirain yung damit niya? Ano pakialam sa damit niya? Aba, ewan ko. Takot ko kay Annalyn. Piling ka naman eh. Sino ka ba? Ako si Grace, bakit? Ikaw kilala kita, ikaw si Zoe, yung masama ugali. Grace? Hindi ako galit sa kanya. Galit ako sa tatay niya. Paano? Pabayang ama kasi dinamay pa yung anak niya sa aksidente. Pabaya ding driver kasi hindi nag-iingat magmaneho. Dok, excuse me lang ha. Remember, kayo rin naging pabayang driver, di ba? Oo nga. Di ba kayo rin po yung nakabundol dun sa lola ni Dr. Santos? Di ba? Remember? Excuse me, hindi ako pabaya. Hindi lang talaga siya marunong tumawid. Tsaka that's not the point, okay? Kaya maraming na-aksidente dahil sa katulad ng tatay ng friend ni Annalyn. Alam mo, dapat sa mga ganun, hindi binibigyan ng lisensya eh. Grabe talaga. Eh kung ganun, dapat siya rin tanggalan ng lisensya, di ba? Correct. Annalyn, tama si ate. Kasalanan ko lahat. Grace, hindi mo kasalanan yun. Gusto mo lang naman ipakita sa kapatid mo na mabuti kang kapatid. Alam mo, kung may ate ako, gagawin ko din yun eh. Na celebrate ko yung birthday niya para maparamdam ko sa kanyang mahal na mahal ko siya. Pero galit sa akin si ate Annalyn. Paano kung di niya na ako mapatawad, ha? Papatawad niya lang ako pag nagising si tatay. Ay, sana magising na si tatay. Ako din, wish ko na magising na yung tatay mo. Para mapagbayaran niya lahat ng ginawa niya. Alam mo ba na nabulag yung lalaking nabangga ninyo? Ano? Nabulag? Zoe, pwede ba? Huwag ka nga insensitive ngayon. Nakikita mo nahihirapan si Grace eh. Bakit, Annalyn? Siya lang ba yung nahihirapan? Yung pasyente ko nabulag. Mas mahihirapan siya. Yung mga anak ng pasyente ko nahihirapan din. At walang ibang dapat sisihin kundi yung tatay ng kaibigan mo. Zoe. That's enough, Dr. Tanyag. That's enough, Dr. Tanyag. Huwag mong kalimutan na doktor ka pa rin. And you should be courteous in talking to a patient's family. But she's not my patient's family. Yung family ng pasyente ko, problemado dahil nabulag yung tatay nila. Heads up lang, pinag-iisipan na nila na sampahan ng kaso yung taong nakabangga sa pasyente ko. As the medical director of this hospital, ako na ang humihingi na dispensa sa mga actions ni Dr. Tanyag. I guess she was just heavily affected by the conditions of her patient. Okay lang naman po maging affected, Doc. Pero wag naman po siyang insensitive.
Again, my apologies, Dr. Santos. Madaling sasambahan nila ng kaso si tatay. Nako, Michael. Salamat kasi nanlibre ka na naman ng lunch. O hindi utang yun Kapag nakasweldo ka na dun sa bago mong trabaho, ikaw naman malilibre. Oo ba? Lilibre kita. Uy, baka isipin ko, inaaya mo na ako mag-date niyan, Hindi ba? Tama ba yung narinig ko? Ibig bang sabihin nito, binibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon? Bakit naman hindi? Pasensya na, Lineta. Nasanay lang kasi ako na magkaibigan lang parati yung sinasabi mo sa akin. Michael, kahit anong mangyari, magiging magkaibigan tayo hanggang sa huli. Alam mo, doktor na si Annalyn, tapos makakatrabaho na ako ulit. Makakapag-aral ako. Parang panibagong bukas para sa akin at para sa anak ko. Masaya ako kasi kasama ka namin. At kahit anong mangyari, hindi magbabago yung pagmamahal ko sa inyo ni Annalyn. Pamilya kayo hanggang sa huli. Dok, kahit mahirap din sila katulad namin, kailangan pa rin nila pagbayaran yung nangyari kay tatay. Sige, Olive. I-update kita mamaya. Maraming salamat ho, Dok. Liz? Ako po si Grace. Tatay ko po yung... Anak ka nung nakabangga sa tatay ko? Pasensya na ho kayo. May kausap lang ho sana kayo. Kung pwede ho sana, huwag yun na lang po samahan. Huwag samahan ng kaso? Ha? Nasisiraan ka na ba? Nabulag ang tatay namin. Mawawalan na siya ng trabaho dahil hindi na siya nakakakita. Sa kanya lang kami umaasa tapos sa gusto mo. Basta na lang namin patawarin yung tatay mo? Ha? Ang kapal naman ng mukha mo na hingin sa amin na basta na lang pabayaan yung ginawa ng tatay mo sa tatay namin. Asan yung tatay mo, ha? Nasaan yung tatay mo, kaskasero? Siya dapat na humaharap sa amin, hindi ikaw! Nasa ICU po si tatay. Matindi po yung naging tama niya. Hindi po namin alam kung kailan siya gigising o kung magigising pa po ba siya. Kaya nakikiusap po ako. Hindi na po kasukan si tatay. Sorry po. Sorry po. Sorry po. Sorry po. Ma'am, sorry po. This is beyond my job as a doctor po, pero nakikiusap din po ako sa inyo bilang kaibigan po ng pamilya po ni Grace. Alam ko po na yung tatay niya po yung nag-cause po ng aksidente. Pero hindi po ba enough po yung kabayaran po na nangyayari po sa kanya ngayon? Ma'am, naintindihan ko po kayo kasi nabulag po yung tatay niyo eh. Pero ma'am, sana naintindihan niyo din po na sina Grace po hindi po nila alam kung magigising pa po ba yung tatay po nila.
Labidabs, meron kang ibang vibes na nararamdaman. Ikaw ba? Oo nga eh, parang love is in the air, in the trees, in the graba, in the stairs. Ang tamis ng hangin. Oo nga. Anong nangyayari? Naku, Mare, alam mo ba, natanggap ako sa trabaho. Tapos, makakapag-aral na ako. Sabi ko naman sa'yo eh, kayang-kaya mo yan eh. Yan eh. At saka, pumayag din si Lynette na bigyan din ako ng isa pang pagkakataon na ligawan siya. Team Michael! Let's go! Team Michael! Yeah! Team Michael! Yeah! Congrats, congrats! Grabe, no? Ikaw na talaga. Meron ka ng career, meron ka pang love life. Nakakainggit. Inggit ka ba? Meron na naman tayong love life at career, ha? Baby na lang kulang natin. Ay, naku naman. Hindi naman natin kailangan ng baby. Okay naman tayong dalawa. Kasi sa'yo palang hirap na ako. Hirap ka na? Wawa, baby. Ay, ulit, congrats, ha? Swap. Salamat! Paulaw. Makil! Galing. Congrats, ha? Alam mo, nung nagkakasagutan yung dalawa kanina, gusto ko na sabihin sa kanila na hindi sila dapat nag-aaway. Kasi magkapatid sila. Alam mo pare, ang pinakamabuti mong gawin, mag-resign ka na lang bilang medical director. Paano? Ang hirap na nga magpaka-professional, nakasama mo ang anak mo, tapos hindi mo pa masabi magkapatid sila. I'm telling you pare, one of these days, madudulas at madudulas ka. Zoe. You wanted to talk to me? Yes. Regarding Annaline's patient. I want you to apologize to them sa sinabi mo kanina. Fine. I'll do it. Pero kausapin mo rin si Annalyn. Why? She's too close to the case. Childhood friend niya yung anak ng patient. At yung mismong patient, tatay-tatayan na rin niya. Zoe has a point. Alam naman nating lahat na mahirap para sa ating mga doktor na family and friends ng patients natin. Sometimes, our emotions can cloud our judgment. Kinausap ko yung anak ng nabangga ni Tito Harold. Kakausapin niya daw yung pamilya niya, pero sa kanya daw okay na daw na hindi daw kusuhan si Tito Harold. Talaga ba? Ako, salamat. Annalyn, salamat. Ako, thank you. Thank you, Annalyn. Grace, huwag ka muna magpasalamat sa akin kasi hindi pa naman tayo sigurado dun eh. Tsaka kahit hindi nila kasuhan si Tito Harold, hingi pa rin naman sila ng compensation dun sa nangyari. Pero yung pera kasi, Annalyn, madaling hanapin eh. Pwedeng mangutang. Pero yung makasuhan si tatay. Annalyn, salamat talaga. Annalyn, wala ka pa bang balita kung kailan magigising si tatay? Ginagawa naman namin lahat para sa kanya, Grace. Alam ka namang di mo pababayaan si tatay eh, di ba? Parang tatay mo na rin yun eh. Grace, siguro mabuti umuwi muna kayo ni Ate Faith para makapagpahinga din kayo. Salamat talaga, Annalyn, ha? Salamat, ha? Alam mo, ikaw, Lynette, ha? Sinasabi ko sa'yo, kung hindi ka pa namin nahuli ni Cromwell, naku, sigurado akong hindi mo sasabihin sa amin na binigyan mo na ng second chance na manligaw sa'yo si Michael. Ano? Magpapaligaw ka uli doon kay Michael? Kuha! Oo mo na kayo, Chang. At Chang, kain na ho kayo. Ayun, bakit naman ho, Chang? Ang tingin ko kasi yung Michael na yun, parang ang bilis uminit ng ulo. Kapareho yan nung asawa ko na naging asawa ko bago ko naging asawa yung tatay mo. Sa umpisa, mabait. Nung naglaon, nananakit na.
Naku, Aling Susan, hindi ho ganun ang pagkatao ni Michael. Kaya nga ho kami ni Cromwell. Witness kami sa pagkakaibigan ni Lynette at ni Michael. Maniwala ho kayo, Aling Susan. Kapag kay Michael, puro kayo kabig. Wala kayong itutulak. Kaya nga ho, Team Michael kami. Tsaka ho, Chang, sa tagal po ng panahon ng pagkakaibigan namin ni Michael, palagi po siya nandyan para sa amin ni Annalyn. Kaya siguro tama lang naman na bigyan ko siya ulit ng pagkakataon, di ba? Ay naku, Aling Susan, dati nga ho, akala namin ni Cromwell na magkakatuloy na talaga si Michael at yung si Lynette. Eh kaso mo naman ho, umiksena yung si Sir Chinito, yung tatay ni Annalyn. Eh, hindi lang naman talaga problema kasi may asawa yun eh, alam namin gulo. Sir Chinito? Tatay ni Annalyn? Nagkita na kayo ulit? Dr. Santos, I'm taking you off this case. Po? Bakit po, Dok? May nagawa po ba akong hindi tama? Wala naman. Pero sa tingin ko, mas makakabuti ito sa'yo. So that you can stop being a doctor to Grace and focus on being her friend. Marami namang doctors dito sa ospital. Pero nag-iisa ka lang ng kaibigan niya. Sa bagay po, Dok. Sige po, kung ano po yung gusto niyo po, gagawin ko. Thank you for your understanding, Dr. Santos. Dok, si Tito Harold po. Ano? Nagkita na ba si Annalyn at saka si Sir Chinito? Alam na ba ni Annalyn na si Sir Chinito ang tatay niya? Ay, hindi ho, Chang. Hindi ko hinayaan na magkakilala po sila. Ikaw, Diyosa. Kilala mo yung tatay ni Annalyn, di ba? Nagkita na ba kayo? Ulit? Sino ba talaga yon? Chang, hindi na ho sila nagkita ulit ni Diyosa. At saka, Chang, huwag niyo na pong kilalanin yung tatay ni Annalyn. Huwag na ho. May galit ka pa, no? Eh, well, sa bagay. Siguro kung sa akin din ginawa yun, binuntis ako pagkatapos nawalan parang bula. Ay naku, gigripuhan ko siya talaga. Grabe naman ho kayo, Aling Susan. Bakit? Sa true lang. Grabe yung ginawa niya. Kaya ako, takot din ako dyan kay Michael kasi sa tingin ko, sasaktan ka rin yan eh. Oo. Sasama din ang loob mo dahil sa kanya. Eh, Aling Susan, matanong ko lang ho kayo. Kung hindi naman ho si Michael, sa tingin niyo ho, sino ho ba ang bagay kay Lynette? Alam mo, kung sino ang gusto ko para sa'yo. Kaya lang, may asawa na eh. Yung boss ni Annalyn, si Doc RJ. Oh. Dok, ano ho nangyari sa tatay namin? The patient suffered a significant amount of blood loss. We were able to control the bleeding, pero tumigil ang puso niya during the procedure. Na-revive naman po namin siya. Pero comatose ang pasyente at nakadepende sa gamot ang tibok ng puso. He will remain intubated on life support. Life support? Gano'ng katagal po yun kakailanganin ng tatay namin? Mahal po yun, di ba? Pwede ba yung tanggalin? Ate Faith. Nabubuhay na lang po si Tito Harold dahil po dun sa ventilator po na nakakabit po sa kanya. Pero kung wala po yun, mamamatay si tatay. We did everything we could. I'm sorry.
Congrats, pare, ah. Sana tuloy-tuloy na to hanggang dulo. Ha? Oo nga, sana nga. Sana nga. Bro, pag kinasal ka kaya, ano kaya magandang motive? Basta akong abay mo, ha? Oo ma'am. Kung gusto mo, best man ka na nga. Uy! Game ako dyan, pare. Cheers, bro! Cheers! Ay, teka lang. Saglit. Bakit? Huwag natin pangunahan. Bakit? Kasi binigyan lang ako ni Lynette ng isa pang tsansa para ligawan siya. Pero hindi niya pa ako sinasagot, tol. Eh, alangan naman, bigyan ka ng chance para busted din ka ulit. Ano yung paliliguan ka ng busted? Ha? Kaya gusto kita eh. Siyempre, bro, Team Michael tayo. Ayan, no? Team Michael, no? Siyempre, Team Michael. M-I-C-H-A-E-L. Pare, cheers tayo. Oh! Order ka pa. Gusto mo ba? Talaga? Oo. Boss, ano yung pinakamahal dyan? Ipadala mo nga dito. Huwag na may sobrang mahal to. Oo, hindi. Iwasan mo. Iwasan mo yan. Ano yun? Hindi ko mama mo. Doc Yula, salamat ah. Welcome po. Sige, muna na ako. Salamat. O anak, pasensya na. Pinuntahan kita dito. Meron lang kasi akong good news para sa'yo. Alam ba, anak? Natanggap ako bilang teacher aide. May trabaho na ako. At hindi lang yun. Pwede din akong mag-aral habang nagtatrabaho. Okay ba? Anak, bakit ka umiiyak? Ano nangyari? Ha? Ano? Tama na. Ano ba nangyari? Si Tito Harold po kasi yung tatay po nila Grace. Naka-life support na po kasi siya. Naka-life support? Grabe naman pala yung nangyari dun sa tatay nila, anak. Buhay pa naman po si Tito Harold, pero parang ganun na rin po yun eh. Kasi brain dead na rin po siya. Alam mo, anak, ang buhay talaga. Hindi mo masasabi, no? Hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari bukas. Kaya nga po, proud po kasi yan eh. Kasi hindi niyo po tinitigil yung pag-abot po dun sa pangarap ninyo. Teacher Lynette, ganda po pakinggan. Mas maganda pakinggan yung Doktora Annalyn Santos. Ang ganda yun lang. Anak, meron pa akong isa pang sasabihin sa'yo. Tungkol sa amin ng Tito Michael mo. Bakit po, Nay? Kayo na po? Hindi pa naman. Pero, binigyan ko siya ulit ng isa pang pagkakataon. Masaya po ako para sa'yo, Nay. Grabe po yung buhay, no? Hindi ko po talaga masasabi. Kasi ako po, parang malapit na po ako magkaroon ng bagong tatay si Tito Michael. Pero po si Grace, parang mawawala na po si Tito Harold yung tatay po nila. Ito na lang yung naiisip kong paraan para hindi na lumubo yung gastusin ni tatay. Sige na, Annalyn, please lang. Tanggalin mo na yung life support ni tatay. Hindi malalaman ni Annalyn ang katotohanan. Lynette, that's unfair. Gusto kong makilala ako ng anak ko.
Nay? Alam mo ba, mukhang okay lang kay Annalyn na tanggalin yung life support ng father ng childhood friend niya. Genius nga si Annalyn, pero napaka-heartless niya. Mahal na mahal po kita. At sana po, simula dati patang kasama na po kita para kada may na-achieve po ako. Nakikita niyo po. Tas, sana maging proud po kayo sa akin. Very proud of you, anak. Annalyn! Bitawan mo nga yung daddy ko! Zoe, huwag mo awayin kapatid mo!